strictly implemented last March. Actually, nakalabas na nga yung mga office orders ng mga inspectors to inspect compliance sa mga company. Nauna si COVID. So, napunta na naman sa sideline yung supposed to be strict implementation ng bagong OSLO. So, we will be tackling kung ano ba yung basic. Hindi ko na dadaanan yung lahat ng provision doon. Pero ano lang ba yung pinaka-highlight? Then we will proceed doon sa ano yung pinag-usapan ni DOLE, ni IATF, ni DOH regarding sa protocols. Next slide, ma'am. Okay, this is the Republic Act 11058. Meron na rin siyang implementing rules and regulation that was supposed to be by 2020 dire-diretso na yung implementation nito. So ano ba yung kinaiba nito doon sa dating batas? Actually, yung occupational safety and health law natin dati, it's not a law actually. It is just an act na pinagawa ng Labor Secretary sa OS natin to prepare a standard. Unlike this one, batas talaga, Republic Act na nanggaling sa Congress and Senate and enacted with implementing rules and regulations. So, ang kinaibahan pa nito, meron na siyang kung makikita ninyo, naka-highlight, providing penalties for violations. Doon sa previous OSLO natin, walang penalty, walang ipin. Kaya kaming mga safety officers, hirap na hirap kami to convince employers to comply. Kaya nga nung nagro-roadshow kami regarding dito sa 11058, yun ang ini-emphasize namin. Later on, do sa last slide nitong sa Republic Act, before we proceed do sa COVID portion, ipe-present ko yung table of violations and penalties para magkaroon din kayo ng idea as SR personnel. Next slide, ma'am. So, ano bang coverage ito na ikinaiba doon sa dati? So, dito sa section 2, covered na niya ang PESA at yung mga CDC, unlike before. Yung mga PESA noon, standalone yan. Pagka ayaw nilang papasukin ng inspector ng mga taga-DOLE, nagagawa nila. But because of this law, na-cover na sila ng compliance. Pwede silang inspectionin anytime ng mga taga-DOLE. Okay? So, ang naging option kasi rito, yung nangyaring sunod-sunod na insidente ng sunog. Meron kung matatanda naman ninyo, yung isang call center na ilan yung namatay, tapos nagturuan si PFP, nagturuan si DOLE. Kasi ang problema ron is because nag-encroach yung authority ng PESA na hindi nakakapag-inspection yung mga authorized agencies. So with this law, saklaw na sila. Okay, next slide, ma'am. So ano ba ang duties ng employers? So kung mapapansin niyo, hindi sunod-sunod yung numbering niya. Sinadya ko yan kasi pinick up ko lang yung applicable. So number 1, siyempre, equip a place of employment for workers free from hazardous conditions that are causing or likely to cause death, illness, or physical harm. So sa scenario natin ngayon, hindi mo masasabi na yung magiging cause of death, illness, or physical harm ng workers is galing doon sa loob o dahil doon sa trabaho. Kasi kung titignan natin yung coverage ng ECC, ang coverage ng illness ng worker is from home to place of work, covered yun. So napakalawak. Dito ngayon sa duties of employers, hindi ngayon malaman kung saan man nanggaling yung sickness ng worker. Na-acquire ba niya sa loob
or on the way to work. Kamukha na sinasabi sa MRT, araw-araw umuwi yan. Ngayon, pag tinest sila, okay sila. Pag uwi nila, sino ba makakalamuha niyan? So the next morning, hindi ka na naman nakakasiguro doon sa kondisyon ng worker. Okay? So, item 5, comply with OSHS, including training, medical examination, and provisions of protective and safety devices such as PPE and machine guards. Ito ngayon na-experience natin to. Nagkaroon ng additional costing ang mga management because of the provision of PPE against the pandemic, including measures to observe protocols. Kaya lang dito kasi sa item 5, naka-specific rito, provision to be provided by employers. Item 7, provide where necessary measures for identifying trainings and drills, evacuation plans, and dealing with emergency. So dito ngayon pumapasok yung role ng mga HR in preparing training needs requirement. Sabi nga, lahat ngayon naging expert na because of the pandemic. Marami tayong natutunan na hindi natin dating ginagawa na ngayon naiisip natin, malaki palang role ko rito. So being HR, kala natin limited tayo sa ganung function. Pero later on, marami pang lalabas dito sa presentation na nagiging role ng HR. Okay? Item 8, comply with all reportorial requirements of the OSH standards. Etong reportorial, meron ng specific reports to na to be submitted at a given time. Tapos, nadagdagan pa itong reportorial requirements ngayon because of the COVID portion. So, dalawa na yung kino-comply na requirements ngayon. Yung standard doon sa OSH standards and the additional as provided doon sa protocols na kinakailangan isubmit yung mga health requirement. Not only health requirements, even ano yung setup ng management to apply iba-ibang work methods like work from home, kung ano-ano pa, staggered working plan, lahat yun ngayon may reports na kailangan. So, nadagdagan yung sinasabi na report. Item 9, register establishment to DOLE as provided under OSH. Ito yung sinasabi natin, parang census lang naman ito. Pero hindi rin nasusunod ng maraming businesses. Ang sinasabi nila, kailangan pa ba yung i-register sa DOLE? Registered na kami sa SEC, may business permit kami, may kung ano-ano kaming permit. Pero we have Rule 1020 specifying that every establishment must be registered with DOLE under Rule 1020. Libre ito. Pero pag nahuli kayo na walang registration, doon natin makikita sa penalty. Ano ba yung penalty pag hindi nasunod? So, first question ngayon sa inyo, yung bang kumpanya ninyo, sure kayo na registered siya under DOLE 1020? Sabi nila, karamihan kasi seminar na ina-handle namin, sabi nila, ano yun sir, kailangan pa ba yun? Okay, next slide ma'am. Okay, workers' right to know. Ang sinasabi dito, the right to safety and health of work shall be guaranteed. Dapat lahat ng workers natin, including new hirees, alam nila kung ano yung risk sa mga establishment. Dati, ito, ang pinag-uusapan dito, yung risk involved in the performance of task. Pero ngayon, kasama na rin dito yung tungkol sa pandemic. So, education of workers is a must dito sa bagong law natin. Hindi lang yung trabaho niya, but how to protect himself or herself at ano-ano yung precautions na ibinibigay ng management. Okay?
Sa mga high-risk establishment, hindi ko lang sure kung particular kayo do sa qualification ng establishment ninyo kung nasa low risk ba siya, medium risk, or high risk. Kasi ngayon, requirement kasi na ang workers mo are trained. Lahat sila oriented. Kaya meron sinasabing workers 8-hour mandatory safety orientation. So hindi yun yung ordinary orientation na ginagawa ng HR. It is exclusive for safety. 8 hours yan. Lahat ng workers. Ngayon, bakit na iba yung high risk? Sa high risk, kung high risk sila, hindi po pwede yung once a year. Naka-specify rito, not less than once in a quarter. So mas matindi ang orientation ng workers sa mga high-risk establishment. Sino ba itong mga high-risk na to? Yung mga nasa fishing, yung mga nasa power plants, yung mga nasa oil and gas. Yan yung mga high-risk. Yung mga involved sa manufacture ng explosives. Construction is considered a high-risk establishment. So wala nang question sa construction. Pag sinabing construction, high-risk yan. Okay? Next, ma'am. The employer or safety officer cannot require the workers to return to work where there is a continuing imminent danger. Kaya ito yung sinasabi na right to refuse unsafe work. Kaya lang, medyo may conflict ngayon ito sa sitwasyon natin kasi kung ang refusal for unsafe work mo, ang dahilan ng worker is yung papunta doon sa workplace nang pwede niyang makontract yung COVID. Yun yung sinasabi natin, ibang usapan yun. Kasi pinag-usapan natin dito, yung work-related sa kanya. Okay? So, pag sinabing workers' right to refuse, halimbawa, upon evaluation ng safety officer, unsafe nga yung workplace, yung trabaho. Tapos pipilitin ng management yung worker. So, merong karapatan yung worker na mag-refuse since as per evaluation ng safety officer, hazardous yung trabaho. Kasi ang safety officer, hindi siya lalagay sa pwesto na alanganin siya kasi pag may nangyari, siya ang unang-unang mananagot. Siya ang unang-unang iimbestigahan ng investigator ng DOLE. So, lahat ng efforts gagawin yan to make sure na ang workplace is safe. Okay? Next, ma'am. Occupational safety and health information. Ano mga impormasyon yung kailangan malaman ng worker? Workplace hazards and risks posed on the workers. Anong control yung binibigay ng management para doon sa mga hazards and risks na yun? Appropriate measures, including emergency and disaster management protocols. Ngayon, dito tayo sa item D. Sino-sino sa inyong mga kumpanya na bago tamaan ng COVID, meron ng existing nitong mga protocols na to, yung item D. Kasi sabi nga, unang-unang ang tanong dyan, may safety officer ba kayo? Pag sinabi safety officer, yung hindi basta tinuro lang ha, wala kang ginagawa, ikaw muna safety officer ha. Pag sinabi natin safety officer, merong requirement yan, may criteria yan. Ano ang training na dapat nakuha niyan? So, itong Emergency Disaster Management Protocol is one of the documents na kasama doon sa bagong Republic Act na dapat ang isang kumpanya is meron. Okay? And information materials shall be revised regularly, sinasabi rito, by the OSH committee. So, napakalaki ng trabaho ni safety officer. Dito pa lang ha, wala pa tayong pinag-uusapang pandemic. Hindi pa natin pinag-uusapan yung
ibinigay sa kanyang tasking para sa pandemic. Ito pa lang yung nakasaad do sa Republic Act regarding occupational safety and health. Okay, next ma'am. So, ito yung function ng safety officer. Implementation of OSS programs within the company. Oversee the overall management of the OS programs in coordination with the OSS committee. So ito ma'am, napakalawak. Oversee the overall management of OS program. Hindi ito yung typical na safety officer na nakikita na ang tingin natin walang ginawa kundi manita ng walang hard hat, walang safety shoes. Kung tutusin, hindi trabaho ng safety officer yun, kaya nga officer eh. Ang kailangan mo, pagka taga-inspection lang ng mga safety paraphernalia, safety marshal. So sinasabi nitong overall management officer ka, so hindi, karamihan ng oras mo is devoted to preparation of programs para ma-reduce yung incidents of health and accidents. Okay? Monitor and inspect any health and safety aspect of the operation being undertaken. Yan. Surveillance. Medical and technical surveillance. Kasama sa trabaho niya yan. Assist government inspectors in the conduct of safety and health inspection. Ito standard yan. Basta dumating ang taga-DOLE, dumating ang taga-BFP, sa case namin sa Batanon, porque nasa power plant ako, pag dumating pati Coast Guard, kasi malapit kami sa dagat, safety officer ang hinahanap. Okay. Issue work stoppage order when necessary. Yeah. Safety officers must possess necessary training and experience requirement according to its category as described in this standard. Merong mga criteria. Okay. Next ma'am. The number and qualification of safety officers shall be proportionate to the total number of workers and equipment. Size of work area, classification of the workplace, and other criteria as required by OS. So, hindi porke ang empleyado mo nasa 4,000, mag-hire ka lang ng isang safety officer, may violation ka na rito. Kasi sinasabi dito, proportionate to the total number of workers and equipment, size of the work area, and classification of the workplace. So meron table yan kung ilang safety officers ang kailangan mo. Ang problema ngayon, because of that, the implementation of the new law, maraming na biglang mga kumpanya rito. So binago nila yung requirement. Pupunta natin later on, ano yung mga requirement na yon. Dati kasi kinakailangan mo rito, DOLE accredited OS practitioner, DOLE accredited OS consultant. So kung gano'n ang requirement, we have almost 1 million companies. Kung magre-register lahat, siguro mga 1.3, 1.4. Pero naka-register sa DOLE, mga nasa 800,000. Saan ka kukuha ng 800,000 na DOLE accredited? Hindi basta-basta magpa-accredit ng DOLE. It takes time. Yung criteria ng safety officer mo, dapat well-trained siya, well-versed siya doon sa business. At saka, yung mga reporter requirement is kabisado niya, even the management of safety. So, ilan ang safety practitioner na DOLE accredited as of now? Nasa mga 3,000. And yet, ang consultant, wala pang 1,000. Paano mamimit yung requirement kung i-implement yung batas? So they came up with a new rule na meron ng SO1 hanggang SO4. Siguro as HR, narinig na ninyo yon. May classification ng safety officer 1, 2, 3, 4. And based doon sa ginawa ng DOLE,
The HR shall authorize yung trained personnel para maging SO1, SO2, SO3. Depende doon sa requirement. Pero hindi nangangulugan porque gusto ni HR gawin kang SO3, dapat magtali yung criteria ng worker, ng tao, doon sa standard na ginawa doon sa batas. Hindi po pwedeng porque yun ang kailangan nyo, yun ang. Kaya ngayon, ang marami ditong problema, hindi sila makakomply. Lalo na yung malalaking kumpanya. May kliyente nga ako sa Bataan, sa EPSA. 4,000 ang employees nila. Paano mo i-8-hour mandatory safety orientation yun? Kailangan gumawa ka ng paraan para lahat yun mapa-attend mo. At merong kang evidence na lahat ay umattend. So, since yung iba hindi pa sila makakapag-qualify doon sa requirement ng safety officer, ina-allow mo na yung mga consultants. Next slide, ma'am. Nire-require mo na yung certified OSH consultant to act as the safety officer while in the process of training and completing the prescribed training courses and relevant experience ng mga worker ng kumpanya. Pero hindi po pwedeng ganito. Kasi limited lang yan, services na yan for 1 year for the establishment. Dapat by the first year bago matapos, qualified na yung mga workers mo. Hindi po pwedeng habang panahon, consultant lang. Mas mura eh. Isang tao lang kukunin mo, papasyal-pasyal lang. Once a month, twice a month. Pero hindi po pwedeng gano'n. Kaya kinakailangan yung consultant ma-train ng yung management na mapatraining yung mga tao, required number of safety officer based do sa requirement ng kumpanya. Okay? Next slide, ma'am. OH personnel. Dito minsan ito ang problema eh. Corporate workplaces shall have qualified OH personnel, occupational health personnel such as certified first aider. Madali yung first aider. Red Cross yan or other institution na nag-o-offer ng first aid. Kailan dapat yung pasok sa requirement ng DOLE. Nurses, dentists, and physicians duly complemented with the required medical supplies. Ngayon, itong term na qualified OH personnel, hindi si safety yan. Kasi OH nga yan eh. Ibig sabihin, ito yung mga nurses, mga physicians, mga doctors. Ang nagiging mentality kasi ng mga kumpanya ngayon, pag nag-hire sila ng pantao sa clinic, ordinary nurse ang kinukuha nila. Nurse, physician. Ang kailangan mo rito, yung may training ng POS, ng pang-doktor at pang-medical. May binibigay ng mga medical association tsaka ng Occupational Health Nurses Association. Dapat kasi, yung mga nurses at doctors, katulong ni safety officer during the conduct of surveillance. Para sila yung nakakakita, ano ba yung po pwedeng meron sa isang workplace na po pwedeng magbigay ng sakit sa mga workers. Hindi kaya ng safety officer yun. Kasi karamihan safety officer are technical, mga engineers. Tapos, ang pag-usapan health, yung basic na po pwedeng ibigay na sakit, maaaring nakukuha nila because of the training. Pero yung specialization is nandun sa mga physicians and nurses. Kaya nga ang recommendation namin dito, at lagi na pag nagse-seminar ako, yan ang ine-emphasize ko. Clinical personnel, hindi lang dapat limited sila sa clinical practice. Dapat may training sila sa occupational health. Okay? So, maliwanag yun ha. Kasi kung clinical nurse lang naman ang kailangan mo, ang mangyayari dyan, mag-aantay lang yan na may magpupunta rin sa opisina at magre-reklamo. Masakit ng ganito ko, masakit ng ganito ko. Pero after that, inalamban niya kung bakit nagkakasakit yung mga worker sa ganun lugar. Yan ang kailangan mo, yung magkukonduct ng inspection do sa workplace. Okay?
Next, ma'am. Ito yung OS report na dating sinasubmit based doon sa bagong batas. The Work Accident and Illness Report, Annual Work Accident Injury Exposure Data, Report of Safety Organization, Minutes of Committee Meeting, and Annual Medical Report. Yan yung before the COVID. After the COVID, merong nadagdag dyan. So, ito yung regular reporting after Section 17. Okay? Next slide, ma'am. Ito na tayo. Prohibited acts and its corresponding penalties. Kung nakikita nyo rito sa baba, yung nakakulay blue, ang nakalagay dyan, computed on a per day basis until full compliance. So, papatong-patong yan hanggat hindi nako-comply. Tingnan ninyo yung una naka-highlight ng pula, yung sa taas. Registration of establishment to DOLE. Sabi ko kanina, libre lang yan. Libre magparehistro. Ang kailangan mo lang application form and vicinity map. And yet, pag nahuli ka, 20,000 compounded daily. Ano pa yung susunod? Reportorial requirement. Hindi ka nagsasabi ng reports. 30,000 daily. Probation of safety officer and OH personnel, 40,000. Pag nahuli ka ngayon, pag nag-hire ka mamaya, sino gustong mag-training ng boss? 5 days. O di 5 araw pa mag-training yun bago mo pwede ma-designate yung safety officer mo. Okay. Provision of certified personnel or professionals required by the cost standard. Ano tong mga certified personnel na to? Ito yung mga critical jobs na kinakailangan ng certification like NC2, yung mga welding certification programs, ano pa, driver's license, kailangan dyan. Heavy equipment operators, kailangan yan. Tapos, dito na rin dati noon, certified personnel lang. Nung nag-roadshow sila sa DOLE, nung nakipag-meeting na sila regarding sa bagong batas at isinama na yung mga professional association, dito ngayon pumasok yung professionals. Kasi kung titingnan ninyo yung mga batas ng mga professions, may mga requirement doon kung ano yung minimum standard ng professional na dapat naka-assign. And yet, yun yung mga hindi na nasusunod. Like sa isang power plant, ilang professional mechanical engineer, di ba sa mechanical engineer ilang professional mechanical engineer ang kailangan mo? Minimum of 4. Bawat shift merong isa at merong isang pinaka-hepe. So yun, hindi na susunod yung requirement na yun. Kaya nagre-reklamo yung mga professionals natin. Hindi sila, yung availability ng mga position is hindi napipilapang kasi hindi sinusunod. But with this law ngayon, pumapasok na yung mga professionals doon sa requirement. Pag sinabi doon sa criteria ng position is dapat saklaw yan ng electrical engineering law, dapat ganito nakalagay. Yun na masusunod. So kasama na rin sa tinitingnan dapat ni DOLE yun. Kaya establishment of health and safety committee, 40,000. Mga simple violation and yet ang laki ng penalty. Provision of sanitary and welfare facilities. Ano ba to? Yung mga drinking water, yung mga restroom na maayos, yung mga stay-in area, provision of PPE. Ito mabigat na issue dati. Yung provision of PPE and charging of PPE provided to workers. Maraming violation dito before pa sa bagong batas. Lalo na sa mga construction. Kasi katwiran nila, sir, hindi na yung masabi. 1 linggo lang, nawawala na yung worker. Dala-dala yung PPE. Kasi sinasabi dito, PPE should be chargeable to the project. Dapat yun, meron ka ng provision. Ilan yung mawawala? Ilan yung itatakas ng workers? Okay? Next slide, ma'am.
Etong labor advisory na to is an offshoot ng department order. So, it is a guide for compliance of establishments to DO 198. So, sinasabi lang dito kung paano gagawin ng mga establishment. Okay? Next slide now. Appointment of safety officer. The safety officer shall be certified by the company's human resource unit based on the qualification requirements na nakalagay doon sa Section 14. Thus, the appointment of its own safety officers in appropriate category level, ito yun, SO1, SO2, SO3, SO4, shall be issued by the company through the HR. Siguro ang gugulat kayo, paano na naman nasama si HR dito? Safety na pinag-uusapan. Okay? Sabi nga natin, kukunti ang practitioner, kukunti ang consultant. So they resort to appointing safety officers muna, maski hindi accredited, provided na-accumulate niya yung required training. Ano ba yung requirement sa SO1? Ang requirement sa SO1 is 1 day post-training. SO1. Sino ba yung nangangailangan ng SO1? Normally, ito yung mga MSME, yung maliliit, yung ilan lang ang tao. Ang normally umaattend nga rito, minsan yung manager na mismo, yung may-ari, para hindi sila mag-hire ng tao. SO2, ito yung mga nag-undergo ng 5 days na post-training. Yung ibang training center, kinocompress nila yan into 4 days. Kaya lang ang problema natin ngayon, hindi ko alam, sabi nila na-lift na. Pero walang makapag-conduct simula nung March. Actually ako, ilan yung naka-line up ko sa training. Ang iniisip ko nga nun, paano ako magpapahinga. Yung pinagpahinga ako ng COVID. Tumama. So lahat ng face-to-face training nawala. And yet, nakakalendar na yung training ko from March up to June. Puro face-to-face yun. From Luzon hanggang Cebu. Actually, bago bumaba yung lockdown, I was in Naga. Iniisip ko nung gabi, pauwi ako, bukas lockdown. Ayaw nang bumiyahe ng mga bus. So ito yun. SO3, 5. Yung the requirement ng SO2, kaya lang may number of years requirement na to, including SO4. So nagkakaiba na sa years of experience. Pero lahat sila, 5 days post-training. So kung construction, post-training. Yung mga sa barko, yung mga cruise ship, merong MOS, Maritime Occupational Safety and Health. Okay? Next slide, ma'am. So compliance to labor standards will reduce labor grievances in disputes. Kaya nagawa yung bagong batas. So a safe and healthy workplace protects employees from possible injuries and illnesses resulting to lower costs associated with industrial accident. Accident cost high. Kung titingnan natin, ang trabaho ng safety officer hindi lang sa pag-iwas ng mga worker paano magkasakit. Ang isa pang mabigat na trabaho ng safety officer, kumbinsihin ang management to support the program of health. Ang problema, bihira ang safety officer that can communicate with management in a language that management can understand. Ano bang language? Ano bang lingwahe na intindihan ng management? Peso and dollar. Kung hindi mo maipe-present yung programa mo with a corresponding peso and dollar savings of improvements, hindi ka maintindihan ng management. Doon maraming nagpe-fail na safety officer. Kaya sabihin nila, kakaroon ng mga safety officer, ayoko na dyan. Walang kwenta yung kumpanya yan. Hindi sinusuportahan ng safety. Ang problema mo is, paano mo paiintindi kay management yung programa mo? Kung hindi, kaya nangyayari kasi ang tingin sa safety officer, puro pabili. Bili tayo nito, paayos natin to, kapagawa natin to.
Kaya minsan malayo pa yung safety officer, umiiwas na yung manager. Kasi sasabihin, ano ba yung pinabibili nito? Dapat lahat ng actions should be justified. Meron kang programa na pag hindi nasunod, anong po pwede mangyari? Ganun ka dapat makipag-usap sa management. And I hope, with this forum, bilang mga HR, matulungan ninyo yung mga safety officer on how to go about convincing management to support the programs. Okay? Next slide, ma'am. Sustaining a healthy working conditions and practices are required by government regulations. It makes good business sense for economic reasons. Kung masusunod talaga yan, at may pakikita mo kung bakit kinakailangan i-implement the safety, maintindihan ka ng management. Okay? So, ang mandated agency dyan is the Occupational Safety and Health Center. Sila yung gumagawa ng mga regulations. Okay? Next slide, ma'am. So, occupational safety and health in times of COVID-19 pandemic. Ito na tayo. Ano yung grupo ninyo? EHR Kamustahan. So, itong forum na to is, kanina dinatnan ko yung usapan. Ganda ng topic. Puro sharing. It's one way of learning from the experiences of others, di ba? Ngayon, paano naman sa safety, paano ba kami? Next slide. So what did we learn in this pandemic? Ability to cope with disasters. Dati yung mga disasters na yan, saka yung mga programa na yan, iniaasa lang natin sa mga disaster preparedness officer. Bilang mga HR, hindi tayo masyadong concerned dyan. Pero as my presentation ends, pakikita ko ano ba yung inaasahan sa mga HR in this time of pandemic. So, sabi nga rito, the worst of the COVID impact will have passed. Organizations need to work to protect their workplace, ramp up operation, and preserve the integrity of their supply chains in the post-COVID world. Yan. Kailangan recovery. Dati yung portion ng recovery na yan, sino lang nag-uusap yan? Yung mga disaster advocates. Kamukha namin, yung mga nagte-training sa disaster preparedness. Recovery, coping up, hindi pinag-uusapan sa ibang field yan, kundi kami. Kaya minsan ang tao ang tingin sa amin, mga weirdo. Kasi para mag-end of the world lagi ang tinitingnan namin. Ngayon, pag tama ng COVID, ito ngayon, lahat ngayon tayo na-test dito sa disaster. Paano tayo nag-react? Okay, next slide, ma'am. How are we coping? Next slide. We live in a COVID world. Yung mga mahilig magtingin ngayon sa internet or mag-browse ng mga seminars, you might have encountered this. Ano ba yung COVID? We are living in a world complex, overstressed, viral, infuriating, and dreadful. So, ito ngayon yung kapaligiran natin. Next slide, ma'am. Ngayon, lumabas yung isang term na ginagamit namin mga advocates, yung BUCA. What is BUCA? BUCA is volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Ito yung environment natin ngayon. Hindi natin alam. Yung iniiwasan natin, hindi natin alam kung nandiyan sa tabi o nasa malayo. Hindi natin nakikita eh. So we live in a BUCA world. Sabi nga namin, ngayon lahat nagkakaroon ng training sa disaster awareness. Okay. Uncertain, unclear ang direction. Hindi alam kung paano. Complex. Sa dami-dami ng paraan. Kaya nga marami sharing. Kung makikinig kayo minsan sa forum ng mga employers, may kanya-kanyang
success strategy. So, hindi sila para-parehas sa success strategy. Depende rin sa kultura ng business nila. One time nga, nagtitingin ako ang pinag-uusapan ngayon kasi yung education. Yung education ngayon, sinasabi bawal ang face-to-face. Tinitingnan ko ngayon yung mga pine-present ngayon, ang daming klase. Meron silang sinasabing flip classroom. Hindi lang pala basta sinasabing online Yung online pala maraming klase. So ngayon lumalabas yung mga ganong klase na training na yung mga advanced countries ginagamit na nila. So ngayon dito nagsisimula tayo. Okay? Next slide, ma'am. Ito kami. Anong kaibahan? Kumustahan din, di ba? Pero ito yung mga kumustahan ng mga safety officers sa iba-ibang region. Meron din kaming ganitong forum. Okay, tapos din sa Region 9, meron sa Region 8, next ma'am. Meron sa Region 1, meron sa Region 13. Okay ma'am, next slide. So, June 30, ito yung kanina. Anong last day? Last week. Tapos kanina ito sa Region 4A. And meron pang upcoming na isa, puro cost din ang pinag-uusapan dito. Yung isa. Next slide mo. Yan. Iba-iba lang ng parang team. Pero forum ng mga safety officers. I have seen one of my fellow consultants nandito sa forum ngayon. Sir Alan, nandiyan ka pala ha. Okay? Next slide, ma'am. So, ano ba yung DTI DOLE interim guidelines on the prevention and control of COVID? Next slide. Isasabay ko yung presentation, ibabangga ko kung ano yung inilabas ng OSFR do sa guidelines para hindi na pabalik-balik yung discussion natin. Okay? So, this is in connection with the DOS guidelines. Ano ba yung purpose ng guideline? Next slide po. To assist private institutions allowed to operate in developing the minimum health protocols and standards in light of the COVID-19 pandemic. It applies to all workplaces, employer and workers in the private sector. Aligned with the objectives of the minimum health standards of DOH Administrative Order 2020-0015. So, ang gumagawa nito, DOH with DOLE. Marami na sila sa IATF. Okay, next slide. Next slide, ma'am. So, ano ba ang tinatarget? Ano ba ang target na ba't sila naglabas doon? So, unang-una, siyempre, enhance physical and mental resilience. Number 2, yung gusto nating lahat mangyari, reduce COVID-19 transmission. So, how can we attain reduced transmission? Siyempre, minimizing contact rate. Isa yon. And reducing risk of infection. Next. Next slide. So, ano ang kinakailangan i-prepare natin? Ito na naman yung isang word na lumabas ngayon. Recommended triage. Yung triage na term na yan, normally, ayaw namin gagamitin, lalo na nasa emergency situation kami. Kasi ano ba yung ibig sabihin ng triage? Triage is, kung meron kang mass casualty, kinaklasify mo yung mga casualties mo in terms of degree of survivability ng mga victims. Kaya pag kami nagtatriage, pagka-emergency, normally meron kaming 3-4 na sticker. During training sa Red Cross, ginagawa yan. I-identify mo, sino ba yung
o pwedeng hindi mo nagalawin. Anong kulay ang bibigay mong sticker doon? Puti. Ayan. Hanggang doon sa sino bang lalagyan mo ng itim. Ibig sabihin, pag itim, wala na pag-asa. So, napakahirap mag-triage. Ewan ko bakit ginamit nila ngayon yung term na triage. So, sa triage area, ibig sabihin yung triage area mo is ito yung area na doon papasok lahat ng tao. Anong ihahanda mo? Foot bath, thermal scanner, disinfectant. Ngayon, meron pang gumagamit. Naglalagay sila ng sticker. Ibig sabihin, pag may sticker, pumasa siya. Wala siyang finding. So, allowed siyang pumunta doon sa area na kailangan niyang puntahan. Thermal scanner, kanya-kanya na rin to. Depende sa kung gaano ka-well-off yung kumpanya mo. O pwede mga handheld, kamukha ng hawak ng mga gwardiya. O kamukha nung nakita ko sa Bira Mall, na malayo ka pa, nakikita na ng gwardiya kung ano yung temperature mo. Naka-overhead yung scanner nila. So, depende kung paano ba. Basta importante ma-measure yung temperature. Provide space markers to ensure proper physical distancing. Saka yung personal protective nung magko-conduct ng testing. Pinaka-importante yun. Face mask, face shield, goggles, and gloves. Bakit goggles? Kinakailangan po bang goggles? Di ba sinasabi isang paraan para pumasok daw yung virus is through the eyes. So, dapat protection pa rin yung mata. Kaya nga, di ba sinasabi pag nasa labas, huwag kang ahawak sa mata mo. Okay? Kasi point of entry. Okay? Next slide, ma'am. Preparation, wear face mask at all times, physical and social distancing. Ayaw kong gamitin yung social distancing. Actually, mali. Sinabi na ng WHO na mali yung term ng social distancing. Mamaya paliliwanag natin. Hand washing, disinfectant hands with alcohol, saka disinfection, proper waste disposal. Maganda nga sana kung meron kayong mga dispenser na hindi na kinakailangan hawakan ng kamay para wala nang contact. Kasi unless na hinahawakan pa rin ng kamay, nandun pa rin yung chances na makuha mo yung virus. Sa isang mall nga sa Green Hills, yung dispenser nila, parang automatic na pag tinapat mo yung kamay mo, wiwisik na siya. Dati, sa mga tubig lang yun, sa mga gripo. Ngayon, pati yung mga dispenser nila, ganun na. Proper waste disposal. Sa mga last slides ko, tatakel natin yung problema na yan. Yung waste disposal. Okay? Next. So, ano ba yung kailangan? Increase physical and mental resilience. Hindi na natin i-isa-isayin ito kasi kailangan lang naman dito, kailangan palakasin yung katawan ng worker. Nutritious, well-cooked foods, fluids, adequate rest, and exercise. Enjoin companies to provide free medicines and vitamins. Enjoy na. Hindi naman sinasabi na required. Enjoin companies to provide free medicines and vitamins. Provide referral to workers needing counseling or presenting with mental health concerns. Itong number 3, ito yung isang issue na pinag-uusapan ngayon doon sa mga sites ng mga mental health advocates. Actually, yung mental health law, isa yan sa nasagasaan nitong COVID. Because naaprubahan na rin yung mental health law. Nagsisimula na silang gumawa ng mga parameters para ma-implement ito sa level ng mga industry. Na kinakailangan ang mga kumpanya, hindi lang safety officer ang kailangan mo, hindi lang health practitioner ang kailangan mo ng mental health referral system. Na kung saan may problema ang nakikita sa mental health yung mga workers mo, pwede nyong i-refer. Hindi naman sinasabing kailangan permanente.
Ang pinag-uusapan doon, merong referral system. Okay? Kung merong mga sites ngayon na nag-o-offer pa ng mga trainings regarding counseling. Ang dami yan. Pati certification as counselor. Kasi ito yung nakikitang kailangan ngayon para sa mga kumpanya. Yung mga kung saan i-refer yung mga may problema. Ang initial naman kailangan mo dito, counselor lang eh. Hindi mo naman kinakailangan agad ng top-notch na mental health unless malala na talaga yung condition ng mental ng worker mo. But yung kung meron kayong counsel, within HR na nakakaintindi ng counseling, lalo na yung mga psych graduate, o pwede na yun. Okay? Next slide. Yan, ang mga doktor, nurse at iba pang clinic staff na tumitingin sa manggagawa na nasa isolation area ay dapat may medical grade PPEs tulad ng. Ang sinasabi dito, medical grade. Kasi ikaw, frontliner ka dito eh. Pag ikaw yung nando sa isolation area, frontliner ka. Pag sinabing medical grade, like yung face mask, hindi yan yung ordinary surgical mask. Kailangan yung talagang medical grade. Pati guantes nila, medical grade. Kasi nandun ka na mismo, hindi mo alam kung yung mga tinetest mo, isa doon, infected eh. So, hindi ka mo kaya ng ginagamit natin na ordinary lang na kailangan lang natin pantakip sa ilong, pantakip sa mukha, okay na. Dito, medical grade ang requirement. Okay? Next. Increasing body resilience. Promote mental and psychosocial reports such as in-house counseling sessions. Mindfulness activities. Yan, marami yan. Yung mga nag-o-offer ng yoga session. Yan. Support group to employees needing counseling or presenting mental health concerns. Maraming nagkakaproblema rito kasi nga yung tinamaan ka, lalo na yung malalaki ang pamilya na wala kang source kung paano, saan mo kukunin yung pang-support sa pamilya mo. So marami ngayon na problema rito, yung nagkaroon ng issue sa mental health. Provide work-life balance in the workplace. Ang pinag-uusapan dito yung mga naka-work from home. Paano mo babalansin yung trabaho at yung personal na buhay mo kung nasa work from home setup ka? Okay? Next. Prior to entrance of the building, all employers and workers shall wear masks at all times. Have your temperature checked and recorded. Itong accomplish the daily health symptom questionnaire and submitted to the guard. Ano na yan? We have to live with this. Standard na yan. Maski saan ka pumunta, pagpasok mo, i-fill up ka ng ganyan. Yesterday, kumuha lang ako ng checker sa isang kliyente ko. Nakashare lang. Dinaanan ko lahat yan. Ngayon, sabi nila, Sir, araw-araw ba? Yan din ang worker namin papasok araw-araw. Magsasubmit sila ng ganyan. Gaano karami yung dokumentong maiipon sa amin at the end of the day. Totoo yan, di ba? Just like what Sir Sunny said, hindi po pwede yung mga questionnaire na yan, hindi basta questionnaire yan na po pwedeng pakalat-kalat na lang nandun. Kasi diyan nakasalalay yung eventually pag may nag-positive, ahalongkatin lahat yung questionnaire na yan. Makikita ngayon sinong wala niyan, bakit nakapasok. Spray alcohol to both hands and provide foot baths. Yan. Disinfection of equipment and vehicle entering the operational hub. Physical distancing of 1 meter on queue outside the office or premises. Yan. Okay, next. Reducing transmission. Sinasabi dito, beyond 37 Celsius, pero wag na muna lang pag-usapan to, meron table yan mamaya. So, pag ikaw lumagpas doon sa temperature, merong assessment to be conducted. Dapat designated DOLE health or EDSA personnel who will refer the COVID-19 probable or suspect to the referral hospital.
or further evaluation. Okay. The employee shall notify his or her immediate superior of the decision of the health personnel. So, hindi porke sinabi ng health personnel na uuwi ka na lang. Dapat i-inform mo yung immediate superior mo na may finding sa iyo. Okay? Next. Provision of PPE. Alam natin to. Respiratory hygiene and cap etiquette. Dami mga bagong term na lumabas, no? Pati pag-ubo ngayon, etiquette na. So, practice respiratory etiquette at all times. Cover nose and mouth with tissue or flex elbow with cupping and sneezing. Then, properly dispose. Ito properly dispose of the used tissues. Mamaya, pupunta tayo sa waste disposal. Okay? Next. Footbath. Ito, pagkaraniwan na to. Para lang tayo naglalaro. Bago ka pumasok, papadyak-padyak ka rin sa footbath. Tapos, regularly wash hands, disinfection, sanitizer. So, ito will be with us for a long time. Disinfection and disinfectant and sanitizers. Parang standard accessory na yan sa gamit natin. Lagi na tayo may nakabulsa niya. Maya gagamit. Kaya lalo na kung nasa labas ka. Okay? Walang problema sa kumpanya o sa opisina kasi required na i-provide eh. Dapat may proximity yan. Kung gaano kalayo, dapat may nakalagay. Pero pag nasa labas ka na, dapat may sarili kang baong ganyan para ma-protect pa rin yung sarili mo. Okay, next. Ako dito, clean and disinfect at least once every 2 hours. Provide sufficient clean water and soap in all washrooms and toilets. Encourage workers to wash hands and avoid touching face. And provide sanitizers in corridors, conference areas, elevators, stairways, and areas where workers pass. Next. Employers must enforce infection control procedures such as physical distancing, wearing of masks, meticulous hand hygiene, and cap etiquette. Bakit sinabing meticulous hand hygiene? Hindi ba pati yung sistema ng paghuhugas, may number of seconds or minutes yung prepare nilang standard. So, hindi lang basta binasa mo yung kamay mo, hand hygiene na yun. Kailangan masunod pa rin yung tamang paghuhugas ng kamay. Appropriate PPE shall be worn based on setting of work, and this includes the wearing of face shields or eye protectors for those who render service via face-to-face encounters. Yan. Dati nun, pag nakakita tayo ng naka-face mask, sabi natin, ang OA naman ito. Eh, hindi na OA yun. Kasi pag wala kang face mask, uhulihin ka. Okay? Yung iba, parang fashion item na ngayon yung mga face shields. Meron nakadikit sa sombrero, merong parang eyeglass siya na sa tenga lang naka-clip. So marami, nagkaroon ng mga iba-ibang item na bago yung mga accessory natin. Okay? Next. Practice physical separation of at least 1 meter, paulit-ulit. Communal eating is discouraged. Hindi na po pwede yung sama-samang kakain. Kaya nga sinasabi rito, discourage. Hanggat maaari, kung pwede nga, dun ka na lang sa table mo eh. Yun ang inaano nila. Pero dati on my last corporate employment bago ako umalis, nagkaroon pa kami ng memorandum na bawal kumain sa table. And yet, ngayon, yun ang trend ngayon. Kanya-kanya kayo para wala nang travel pa. Okay? So, minimizing contact rate, itong isang didiscuss ko, yung clean as you go. Dati may mga business establishment na nagpa-practice niyan. Yung pagkakain mo, ikaw rin ang magliligpit ng kinainan mo para yung susunod na gagamit ng mesa mo, malinis. Yun yung sinasabi ng clean as you go. Okay? Clean and disinfect canteens and kitchens regularly.
Okay, next. Minimizing contact rate, shift work, staggered work, or work from home. Discourage prolonged face-to-face interaction. Meetings should be minimum number of persons and short duration. Kung po pwede, teleconferencing. Okay, next. Arrange office tables to maintain proper distancing. Rearrangement of workstation and layout. Limited number of people, lalo na sa enclosed space. Elevators. Yesterday, pumunta ako sa isang hotel. Sabi ko, kukunin ko yung cheque ko. Biglang hindi ako pinapasok sa elevator kasi ang elevator, dalawa lang ang pwedeng tao. Okay? So, ganon ang bagong new normal. Hindi na po pwede yung hanggat hindi tumutunog yung buzzer ng overload, po pwedeng sumakay. Ngayon, hindi na. Okay? Next. Encourage use of stairs. Ang mga MRT ngayon, makikita niyo mga elevators, hindi na pinagagana. Online system of payment. Ito kayo mga transaction. Roving officer. Example, safety officer. Pero sabi ko nga, kung safety officer ang roving officer nyo, halos wala nang magagawa ang safety officer nyo doon sa kanyang mandated function. Kung ang trabaho lang naman is enforce ang protocol, enforce yung one way, iwasan magkasalubong, doon ka sa kabila dumaan. Kung pwede na, just like yung mga ginagawa ng mga malls ngayon, may mga roving officer na sila or protocol officer, not necessarily yung safety officer. Kasi hindi naman talaga yun ang role ng safety officer. Okay? Next. Discourage attendance and participating or organizing events that draw huge number of attendees. Hanggang ngayon, temporary suspension of routine ceremony. Ngayon, makakakita kayo ng mga flag ceremony ngayon, virtual. Scale down conduct of trainings, learning sessions, seminars for capacity building activities. Yung mga team building activities, wala muna yun. Prepare attendance to symposia, conventions, and organized institutions organization. Yan, ngayon panahon from July up to end of the year, panahon ngayon ng mga conventions ng mga professional associations. I don't know how they will go about it, pero yung iba may nakikita ko virtual lang inaayos sila, pero hindi ko pa alam kung paano platform ang gagawin nila. Kaya kawawa ang example, hindi ko na masyadong pero example MOA. Ang MOA halos linggo-linggo, meron symposia dyan. And yet, ngayon, hindi magamit yung convention center because of this prohibition. Inter-office travel. Yan, yung mga papunta-punta sa mga branch offices, sa mga branch site, dinidisalaw muna. Okay? Next. So, pagka yung suspect is nakuha mataas yung temperature niya, the worker shall immediately proceed to the designated isolation or triage area and never remove his or her mask until appropriate measurement is provided. Clinic personnel attending to the worker should have appropriate PPEs. Okay. PCR testing should be done and results reported by the hospital to DOH. Next. Decontamination of workplace. Kung meron tayo nakita nga nag-suspect, pag alis niya, automatic decontamination yun. Lahat ng nandun shall be decontaminated properly. Tapos, workers present in the area with the suspect, automatic. Suspect lahat yun. They shall go on quarantine. Pwede naman, sinasabi naman home quarantine. Okay? Next. Employees present in the work area with the suspect as confirmed by the DOLE medical doctor shall go on a 14-day home quarantine
and shall adopt a work-from-home arrangement for the duration of the work quarantine. If the worker considered a suspect case of COVID-19 has negative results, co-employees, yung mga nag-quarantine, will be allowed to report back to work. Pababalikin. Ngayon kung ipipilit, sabi nga, sir, nasarapan ayaw bumalik kasi 14 days O, ano, pwede niyong kasuhan yun? Pwede, di ba? Kasi, ano pwede ikaso? Insubordination. Kasi, negative na nga yung suspect So, wala nang dahilan para ituloy mo yung quarantine mo So, kung kinakailangan mo bumalik, i-require ka ng management na bumalik kasi wala ka ng reason to continue your quarantine. Okay? Next. Yan. Decontamination. Next. Isolate agad ang empleyadong hinihinalang may COVID. Yan. Tapos pasusundo yan ng hospital para doon i-conduct yung PCR testing. Okay. Next. Employer must advise the worker to take prudent measures to limit the spread of communicable diseases as follows. Encourage to stay and work from home and keep away from work or crowds and not come to work until free of fever. Ano yan may sakit siya pero hindi COVID. Negative siya sa COVID. Okay. Take rest and practice personal hygiene. Okay, next. Seek appropriate medical care. Yan, lalo na pag may persistent fever, difficulty breathing, saka yung nangihina. Next. Duties of employers. Ito pinaka-importante dyan, designate the safety officer to monitor COVID-19 prevention and control measures. Diyan po pwede si safety officer. Monitor COVID-19 prevention and control measures. Pero hindi siya yung tatao doon para bantayan isa-isa na yung kinukunan ng temperature. Wala na siyang magagawa. Sabi nga natin, the safety officer is the representative of the highest officer of the company in performing tasks related to safety management. Hindi siya yung marshal. Okay? So, ang tututukan niya dito is programa, compliance. And he will be the one to report kung ano-ano yung dapat, yung action points na dapat magawa na ganang paraan. Okay? Next. Ito, siguro, XR ang makakatulong dito. Health insurance provision for the workers. Nung doon sa last employment ko, meron kaming health card, may provision doon. Ang balita ko in-improve daw yun to cover pati yung COVID testing ng mga workers. Provide shuttle service kung kaya. Hiring from the local community para hindi na masyado yung travel kasi kamukha namin, nasa power plant ako. Normally, mga power plants malayo sa community. Kaya ang shifting namin doon, 15 days pasok, 15 days bakasyon. Kasi duty ka ng dire-diretso para ma-consume mo yung number of hours served bago ka uuwi. Ang alam kong ginagawa sa kanila ngayon, tinetest sila pagdating, tapos bago bumalik yung kapalit, tinetest uli yung kapalit. Medyo galante yung management kaya kaya nilang gumastos ng gano'n. Hindi naman yung test na mahal, yung sa blood lang. Put up a COVID-19 hotline for employees. Next. Promote ang online transaction.
or video conferencing. Dapat mayroong mga safety officers na nag-iikot sa loob ng establishment para siguruhin na ipapatupad ang mga protocol. So sabi ko nga, not necessarily naman safety officers, mag-train na lang kayo ng marshals. Kasi malalayo sa activity niya yung safety officer. Okay, lang siya, supervision na lang yung safety officer. Okay, next. Social distancing, ayan. Binilugan na yung social distancing. Ano ba yun? Next. Yeah. World Health Organization expressed that it is more appropriate to use the term physical distancing because keeping a safe distance from other people in public places does not necessarily mean disconnecting socially. Tama naman, di ba? Physical distancing. Okay? Next. Shuttle service, health insurance, okay, hiring from the locals, COVID hotline. Okay, next. Next. So, duties of employees, syempre, duties ng employees, sumunod doon sa protocols. Pag sinabi naka-mask, naka-physical distancing, frequent hand washing, dapat yan sinusunod. Yun lang naman ang ng workers eh. Observe respiratory etiquette, pag-ubo. Proper tissue to tissue, dispose of properly, disinfect. Okay? Madali lang ang role ng workers, kaya lang, ang kailangan lang may paintindi sa kanila. Okay. Next. Next. Yan, workplace with imminent dangers. Yung mga kailangan, kasi nang with imminent dangers dyan, yung mga frontliners. Kung meron kayong frontliners, ang full PPE, medical grade, saka yung completely sealed ang mga gamit. Okay. Next. Yeah. COVID-19 testing. Employers may test workers. May test workers. Hindi sinasabing must. Protocols for testing of workers and interpretation of results shall be in accordance with DOH Memorandum and Administrative Orders. Okay. Next. Workers with a negative test shall continue to work. They shall be given appropriate advice and instructions once they develop any health complaints or symptoms. Halimbawa, yung sa temperature mataas, na-test ka, nag-negative ka, pero nagpatuloy pa rin yung simptomas na nakikita sa iyo. So, tututukan ka ng OSH personnel. Titingnan ang development mo. Then, pwede kang i-require into confirmatory testing. Like yung mga test na sa dugo lang kinukuha, sabi nila hindi raw 100% accurate yun. So, pag doon, nag-negative ka nga, pero may mga simptomas kang lumalabas, tututukan ka ng OSH personnel. Pag hindi sila kontento, they can require you to undergo confirmatory testing. Okay, next. Most at-risk workers, ito yung nasabi. Dito, tinatamaan ako rito. Kasi senior citizen eh. Employers are highly encouraged to allow most at-risk workers and vulnerable groups. And those who reside. Sabi mo, pati yung nakasama mo lang sa bahay. Pag may senior citizen kang kasama sa bahay, o merong mga sakit na sinasabi, yung mga commodalities, sinasabi, damay ka na rin. Kasama ka na rin sa vulnerable. Work arrangements should be developed to detail the workers' deliverable and there shall be no diminution in wages or benefits. So, maliwanag yun ha. Work arrangements should be developed to support yung mga workers mo sa risk workers and vulnerable groups. Next. Yan, sino-sino ba yung risk workers na yan? 60 years old,
with comorbidities of pre-existing illness. So kasama, even yung high-risk pregnants, kasama rin. Next. Next one. So assistance and reporting, DTI and DOLE, selection assistance and technical support to all workplaces, employers, and workers in complying with the guideline. The employer shall provide the DOLE through its regional office, copy furnish DOS monthly reporting of illnesses, diseases, and injuries utilizing the DOLE Work Accident Illness Report Form. So dati na yan, doon sa requirement, di ba? Yung diniscuss natin kanina. Okay, next. Ito na yung protocol. So temperature check. Anong standard? 37.5. Pagka nakakuha ng 37.4 or lower, dire-diretso ka, accomplish checklist, and diretso ka na doon sa lugar. Kaya lang sinasabi kasi rito, napakaliit ng pagitan, point something lang. Paano kung ang thermometer na ginagamit natin yung sinaw ng panahon pa? Yung hindi digital, yung mga analog. Hindi mo makukuha yung point na yan. Kaya ngayon, ang ginagamit talaga ngayon, puro digital na. Okay. So, 37.5 ang standard. Pagka nakakakuha ng 37.5, hindi ka pa rin pasok. Pagpapahingahin ka pa sa holding area for 5 minutes bago i-recheck ang temperature. Okay? Pagka 36 ka, automatic yan, labas ka na. Hindi ka na makakapasok sa building. So, ang sinsin ng pagitan, point lang ha, 0.1. So, pagka 34, accomplish checklist. Pagka sa checklist mo, meron kang sinagot na yes, i-assess ka ng doktor. Pagka lahat ng sagot mo, pagka wala ka sinagot ng yes, diretso ka na papasok. Kasi tinatanong doon, ano ba yung laman ng checklist? Bumiyahe ka pa sa ganitong lugar, meron ka bang alam na contact mo sa isang COVID suspect? Yun yung mga question doon sa questionnaire. Mamaya titingnan natin. So pag yun, wala kang nag-yes doon, dire-diretso na pasok mo. Ngayon, pagka meron kang may yes, i-assess ka ng doktor at nurse. Saka ka palang mapapasok. So, yung magpapahinga ka ng 5 minutes, dapat bumaba na yung temperature mo. Pagka tumaas, labas ka na. Hindi ka na makakapasok. Pagka 35 ka pa rin, i-assess ka ng nurse. Pagka lower na, yun, pasok ka na. Magagawa ka na ng checklist. So, isusundan lang yung color. Pagka nandun ka na sa green, susundan mo yung arrow na green, mag-accomplish ka na ng checklist hanggang sa process nung dire-diretso sa loob. Ang madali na maintindihin yung checklist, di ba? Tatlo lang ang pagbabasihan mo. So, lower than 37.5 o higher than 37.5. Okay? Mamaya natin entertain yung question ha. Okay. Yeah, next. Ano ba yung naging reference? Ito yung naging reference. Kaya lang dito, ang minimension dito, yung temperature kung saan kinunan. Oral, rectal, armpit, o sa ear. Ngayon, yung kinukuha temperature natin saan na tinututok, di ba, sa noo? Saan ka bumabag dito? Wala, di ba? So, yun ang hindi natin may paliwanag ngayon. Ano yung naging reference? Kasi ito yung mga medical use na ginagamit as reference. So, ngayon, ang kuha kasi sa noo, lalo na yung mga heat detector na yan. Sa noo lahat ang tutok nila. Okay? Next. So, brief your employees, contractors, and customers that if COVID-19 starts spreading in your community, even
with even a mild cough or low-grade fever, kailangan mo na magpahinga. Kung meron ng case dun sa inyo. Reference of standard, World Health yan, WHO. Okay, next. Ito yung checklist. Ewan ko kung yung mga checklist ninyo sa kumpanya naka-pattern na rito, pero ito yung inilabas na ng PTI DOLE. So, meron temperature dyan. Then, pag nakalusot ka sa temperature, ito yung sasagutan mo ngayon. Meron ka ba na-experience? Yan. Sore throat, body pains, sakit ng ulo, lagnat. Number 2, magtrabaho ka ba o nakatira ka sa isang closed environment sa isang may COVID case? O merong pangatlo, have you had any contact with anyone with fever, cough, colds, and sore throat in the past 2 weeks? 2 linggo. Natatandaan niyo pa ba yun kung sino yung mga nakaharap ninyo may mga ganon? Have you traveled outside the Philippines in the last 14 days? Have you traveled to any area in NCR aside from your home? Okay? Tapos pipirmahan mo. Ito yung sinasabi na kasama sa Data Privacy Act na ino-authorize na kunin sa inyo because of the Republic Act 11469 na kinakailangan i-provide yung truthful information. Okay? Ebidensya po ito. Kaya nga sinabi ni Sir Sani kanina, dapat lahat yan na itatabi ng maayos. At itinatago, hindi nababasa ng kung sino-sino. Hindi pag may dumating na kapwa-empleyado, tingnan ko nga kung anong mga nilagay ng mga sinunda. Hindi yun. Dokumento po ito na for the eyes of the authorized personnel only. Kaya nga nakalagay yan, I hereby authorize yan. Okay? Next. Teka mo na mga sandali ha. Paki-flash yung last question. Pwede ba? Makikita ko ba yan? Yung last question na nag-pop sa chat. Yan po, sir, nakikita niyo na? Oh. Sir, question on health checklist are the employees on work from home on the field does not report for office. Hindi na nila kailangan kung work from home sila eh. Hindi naman sila papasok eh. Kailangan lang yon pagka pupunta sila doon sa area ninyo. Pagpapasok sila. Pero kung work from home, hindi na kasi nandun naman sila sa bahay. Okay? Unless nire-require, hindi naman sila pupunta, di ba? Okay. Sige ba? Pakituloy yung presentation. Sige po, sir. Okay, next. Yeah, Sorry. yung next. Okay lang. Sige yung next. Next slide. Yan, sagutan ng health questionnaire. Yan, temperature. Okay, next. Gamot at vitamin. Kung maaari, Tagalog yan ha, kung maaari, magbigay ng libreng gamot at vitamin. Kaya hin-highlight ko dito sa kabila, mag-provide ng counseling sa mga may mental health problems. So, at this point, siguro ma-identify nyo na sino ba ang may capability within the organization ninyo na po pwede mag-conduct nito. Maaring mayroon kayong mga empleyado ng mga psych eh. Huwag na kayong mag-hire ng iba. Basta't may background sa counseling. Okay? Kasi importante dyan, may makakausap yung worker. O kung wala man, ang dami nag-o-offer ng services ngayon, mga free. Kaya lang kasi pag sinabi mo kasi i-refer namin kayo sa mental health practitioner, ibang random na empleyado eh. Kumbaga, so ano talaga yun sa akin, si Raulo? Gano'n agad ang dating. And yet, dapat intindihin natin, lahat yan may pinagdadaanan. Depende nga lang sa coping mechanism, di ba? Ako, ano ba naging coping mechanism ko nitong almost 4 months
na naka-lockdown. Dati isang araw, dalawang araw, hindi ka mapakali sa bahay. Pero ngayon, nag-enjoy na ako. Pakiramdam ko, kulang pa yung oras ko sa bahay. Kulang pa yung oras kong gising. Kasi nalilibang ako kababasa ng mga webinars. Yung mga webinars na hindi ko pinapansin dati. Ngayon, ang dami palang interesting webinars na hindi ko na ano dati. Kaya talagang pinag-aanoan ko ngayon. Yun ang kung hindi ko man mapanood live, nire-record ko siya. Pag gising ko, hanapin ko yung site nun at nire-record ko para mapanood ko. So that's how I stay sane, sabi nga natin, itong time of COVID. Okay? Next. Yeah, what to watch out? Lagnat, pamamaga ng lalamunan, ubo, pangangapos ng hininga, pananakit ng kalamnan, pagdudumi. So ngayon nga, ang hirap eh. Umubo ka lang, nakatingin sa lahat ng tao. Diba? Kung may experience niyo yun, may ginala, naka-face mask tayo ngayon. Okay lang. Okay, next. So additional work, additional reportorial requirement based sa COVID. Establishment report on COVID effective June 16, 2020. May format yan. Return to work establishment report. Establishment report form RKS-5, series of 2020 for work arrangement schemes and workplace COVID-19 prevention and control compliance report. So ito yung mga bagong report na nakasama to sa interim guidelines na inilabas ng DOLE DTI. Okay? Next. Okay. Hazardous waste of the workplace. Andito na tayo sa patapos ng presentation ko. So sana, ang dami ko nakikita ngayon. Isang problema rin lumabas ito sa mga environmental sites. Yung mga nagamit na mask, nagamit na surgical gloves, nasa kalsada nakakalat, nasa basurahan nakakalat. Remember, sa practice ng safety and health, all medical trusts are considered hazardous waste yan. Hindi nakasama sa ordinaryong basura yan. Nakaseparate at nakaseal yan pagka dinidispose. Okay? So let's be aware na nag-iingat nga tayo sa sarili natin. Pero makikita mo, yung mga pinaggamitan ganyan, nakakalat lang sa kalsada, nakakalat lang sa basura, nakakalat sa workplace. So ano say nung protection na ginawa natin? Kung ganun din, naka-expose lang din siya doon sa mga open area. Okay? Let's be aware doon sa mga disposal management natin. Lalo na kayo mga nasa workplace. Okay? Next. Bastong pagtapon ng special waste. Yan. May markings. Surgical or face mask. Kung naka-coveralls, kasama yon. Anything disposable. Okay. Considered biohazardous waste or infectious waste. Next. Iwasan ang tatlong C, crowded places, close contact, and confined and enclosed spaces. Okay. Next. Face-to-face safety training. Ito yung problema. Paano nga, sabi natin kanina, paano tayo magpapa-comply ng mga safety officers kung walang trainings? At the early onset of nung pandemic, nung bumaba yung lockdown, nagkaroon ng memorandum na all face-to-face trainings are cancelled. So they are requiring safety training organizations, yung accredited safety training organizations, to develop online platforms for safety trainings. Kaya lang sabi nga namin, mahirap sa online kasi normally ang safety training
merong mga workshops. Kasi kung naiintindihan natin yung pedagogical aspect ng training, sa adult learning. Sa adult learning, kailangan mo ng interaction. Kailangan mo ng sharing of experiences. Kailangan mo ng workshops na hindi mo basta-basta magagawa sa online. Pero ngayon, ano yung date itong memo? June 16. Inaalaw na yung face-to-face safety trainings. Dito walang issue, okay ito. Basta't masusunod lang yung protocols na sinasabi. Physical distancing, sanitizing, wearing of face mask. Ang concern ko lang dito kasi yung isang requirement na kailangan with the approval of concerned LGU. Minsan dito tayo nagkakaproblema sa LGU. Hindi naman sa medyo bias ako sa LGU. Kasi minsan, yung sa ibang LGU, hindi na nila tinitingnan yung hindi na nila tinitingnan yung reasoning, yung justification. Basta't saradong utak nila, ganito, bawal. So, paano mo itutuloy ang face-to-face training? Lalo na kung ang memorandum na ganito is galing sa OS Center. Baka sasabihin pa nila, kailangan generalized memo galing sa IATF. Pero kung ito lang, i-honor lang nila to at okay naman sa LGU ito, why not? Maganda to kasi protocols lang naman ang i-implement mo rito, kaya namang gawin Posible yan Ang problema lang yung approval ng LGU to conduct face-to-face training. Okay? Next. So, in one of the seminars na natanan ko online, meron sila sinasabing responsible or sustainable enterprise in times of COVID-19. And the third pillar is protecting of workers in the workplace. So, anong kailangan? Strengthen OS measures, adapt work arrangement, prevent discrimination and exclusion, lalo na doon sa mga iniisa na nag-positive. Naka-recovered, yung tawag natin doon, recovered. So, yung discrimination doon, hindi tinotolerate ng government. Actually, mayroong parusa yan, di ba? Provide health access for all and expand access to paid leaves. So, hindi ko alam kung paano gagawin ng HR yung mga yan, yung mga access to paid leaves. Kasi kailangan lahat ng action natin merong policy, merong polisiya. Hindi basta-basta i-implement. Kailangan may pinangahawakan kang policy. Okay? Next. Ayun. Okay, next one. So with the unprecedented impact of the pandemic that lives that toppled countless lives, brought about unemployment and financial concerns, it is vital to consider mental health programs at all levels. Yun yung sinasabi natin kanina. Physical well-being, mental well-being, and social well-being. Okay? As HR practitioners, you know better kung paano i-address yan. Okay. Next. Ito yung ginagawa natin sa disaster advocacy. Na po pwedeng pumasok as part of HR concerns in disaster. Meron ba kayong business continuity plan in case may mangyaring kamukha nito? Actually, before COVID-19, there was already a prelude to this pandemic. Kung natatandaan ninyo yung pagputok ng taal, it brought a lot of damage. Kaya lang kasi dito sa NCR, hindi natin masyado naramdaman. Pero yung mga nasa Batangas and Laguna areas, sila yung nakaramdam ng impact ng taal eruption. So doon na-test ngayon yung business continuity plan ng mga kumpanya na nasa paligid ng area. Then we have crisis communication. Ano ba yung crisis communication? How do we communicate with our employees? How would we communicate with our supply chain? Yung mga nagsusupply ng mga kailangan natin,
na para mag-continue yung business. Lahat yan kasama sa crisis communication. Crisis management. Crisis management, how do we handle yung crisis na ganito? Palibasa kasi anong pinaghahandaan natin natin? Earthquake drill, fire drill. Tapos na yung disaster preparedness plan. Sabi namin, hindi natatapos yun. Kung ikaw ang safety officer ng isang kumpanya, dapat tinitingnan mo ano-ano yung mga disaster na po pwedeng mangyari sa lugar mo. Di ba? Nakakita ko ng isang kumpanya, nasa bundok siya. Pero meron siyang tsunami preparedness. Ano yung tsunami preparedness? Nasa bundok ka. Nangyayari kasi ngayon, cut and paste. Magtitingin sa Google, sa best friend natin lahat, titingnan kay Google, ano ba ang pwede ko rito? Ilalagay, ang kapal ng kanyang disaster preparedness plan. Ang problema, applicable ba lahat doon? Kung nasa NCR ka, NCR, Laguna, Cavite, anong isang hazard na nandyan? In the big one, di ba? Yun yung ina-expect natin. And yet, lahat ng paghahanda, nando sa the big one, yung West Valley Fault. Kaya nga kung makikita ninyo yung reaction, kung paano nag-react yung mga kumpanya na nasa paligid ng Taal, magugulat kayo doon sa mga gamit nila. Meron na silang mga tent na magaganda, di ba? Hindi naman ganoon dati. Dati, dinadala lang sa eskwela, tinatakbo doon. Pero ngayon, meron na silang mga ganong gamit. Kasi that is part of the preparation para sa the big one. Yung talagang collapse structure, wala yung mga bahay, bagsak. So, nakatulong yung pinaghahandaan sa the big one. Kaso hindi dumating yung the big one, ang dumating yung Taal eruption. So ngayon makikita ninyo, ano ba yung mga kanila, binibili nila. Ngayon makakakita ka, di ba? Kung nabalitaan ninyo ng Taal eruption, even yung marital obligation, kino-consider na sa disaster preparedness. Ano yung marital obligation na yun? Yun yung mga nakikita ninyong mga hotels within Batangas na nag-open na facilities nila para yung mga couples, they can still do what they wanted to do in the privacy ng mga hotels na yun. Kasi part of human nature yun eh. So kasama yun sa pinaghahandaan. Nakita ko yun dati nung puno-motok yung pinatubo. Merong evacuation center na meron silang mga tinatawag na conjugal houses na ang po pwedeng pumunta lang doon yung mag-asawa. Kaya lang yung nangyari dito sa Taal, medyo high-tech na. Kasi kinakailangan mag-register na kayo kung kayo ay talagang couple. Tapos pagdating doon sa loob, kompleto na ng gamit. Even the yung mga mga condoms and pills, lahat meron na kompleto. So that's how they prepared. Kaya nga lang nauna nga yung Taal kinagamit na. So that's part of the preparation. Crisis communication, paano mo i-communicate yung mga warriors. Ngayon na-develop ngayon yung mga online chat box natin, di ba? Yung mga online platform, nakakausap mo yung mga workers, nakakausap mo yung staff mo. Crisis management, coping and survival mechanisms. Ito ngayon yung mga mental health. And ang pinaka-importante sa business continuity plan is how would you restart and recover para masimulan mo yung business. Yan ang pinaka-essence ng business continuity plan. Paano mo i-restart yung negosyo. Okay? Next. So the correct mindset is that we will not be back to the normal. Wala na yung business as usual. So what do we have now will be kung ano yung nasa atin in the coming years to come. So unlike earthquakes and super typhoons, COVID left us with no damaged infrastructure. Walang nasira.
but a lot of damage. Lives, livelihoods, plans, and dreams. Yun ang sinira ng COVID. Wala tayong nadamage sa kahit ano, pero ang mga sinira niya is buhay at plano. Okay? Next. So, one of my favorite disaster advocates, Martin Aguda, used to be with ABS-CBN and one of the leading gurus. Sabi niya, if you want to survive this pandemic, follow your own personal safety protocols. Government protocols are confusing and sometimes inconsistent. So, you adapt yung sinasabi naming advocacy. Yo-yo. Your own, your own. Sarili mo, sarili mo. You're on your own. Okay? Next. So there's nothing, sabi nung gumagawa ng kotse, yung Subaru, there's nothing more human than the desire to be safe. Lahat tayo yan ang gusto natin. Kung po pwede nga lang huwag kang lumabas para huwag kang ma-expose. But we have to survive. So kailangan natin, di ba? Okay. Next. Okay. That's all. So we can proceed with the